Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Ano sabi rolling? Ako palagi ang laman ng usapan sa kalye. Na maabot ang tina mo ay talagang imposible. Huwag ulit maliitin na mga putaro. Ito'y hasang-hasa sa gera, liriko di kalibre. These bars are rugged and built like Schwarzenegger. Di ko mga bibig before I hold you like a paper. Yan eh, huwag pabara-bara. Get your act right or get clapped like Thriller and Manila. Mayayabang na rapper, tumabi kayo dyan. Ilabas na ang bayan kasi ito'y maulan. Hindi ito para sa haters na puro lang abang. Mga binibigas na rin na matinig alaman. So back up, son, before you get blessed. Y'all a bunch of bitches and y'all ain't ready for this. I got them hands to drop you before charges get pressed. I'm running 561, so you better not test. New school and old school nagbabangayan. Pero ang mga ungat hanggang imik lang naman. Ang mga dito sinasabi, sino ba yan? Ako si RM Motherbox na papalaga. Mga nagyayabak sa music video looking real fresh. Pag dito tong sinaing pati ulang panes. Huwag kang magmataas before I make you eat brass. Acting like you're the shit, mukhang tayo sa grass. So fuck the quick you claim, and the city you from. Lahat ng babangga sa akin, iiwang duguan. Nagpalatok sa mukha, trying hard palaban. Umaras ng maangas pero sumbongero naman. So fuck down boy, you ain't ready for this. Hindi pwedeng ihalo ang panis sa quality mix. You ain't bragging, you got chicks in hardcore clicks. I wanna kick you ugly ass straight back to the streets. These bars too hard to handle. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Okay, today, kwentuhan session. Tanungan portion po tayo. Meron ka bang tanong, merong gumugulo sa isip mo? Tara, itanong mo na at sasagutin natin yan right on the spot. No? Lahat ng bagay na gumugulo sa isip mo, lahat ng bagay na gusto mong malaman, pwera lang sa presyo. Yung mga nagtatanong kung magkano yung mga detalye, pakibasa po ito mga bossing, no? Mag-PM po kayo para malaman ninyo yung eksaktong kasagutan. Okay? Good evening po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat ng aking ka-airsoft. Ayusin ko lang yung mic ko. Hindi ko alam kung saan ko isasabit. Ayan. Okay, no? Today, magre-review and unbox tayo ng unit na ito na nakikita nyo sa aking harapan para maipapasabay natin, maihabol natin, no? Sa shipping natin for tomorrow, okay, no? Itong nakikita nyo rito is the HK416, okay? Makikita ninyo, isa sa napakatikas na unit ito, no? Isa sa napakatikas na AEG na masasabi nating talagang reliable. Look, ano ba yan? Na reliable sa ating panahon ngayon in terms of real gun, no? Itong unit na to, mil specs kung tawagin, military specification, no? Pag sinabi mo mil spec, ito talaga yung ginagamit talaga ng mga ibang bansa sa military nila, no? Ginagamit nila as assault rifle, no? Okay, napakaganda nito no. Ako sa totoo lang, isa sa mga pinapangarap ko to, no. Actually, maraming color available dito. Tama ba ako? Oo, maraming color available, but medyo nagkakanda ubusan talaga, no. Yung ganitong unit dahil nga sa tikas niya, sa tindi niya, lalo na ito yung mga normal na hinahanap ng mga newbie sa ating panahon, no? Kasi gusto ng mga newbie, mga beginner, gusto nila mabigat. Yan. Isa sa number 1 na hinahanap yan. Gusto nila mabigat, solid. Gusto nila ma-feel talaga yung feeling ng pag-airsoft, di ba? Kaya itong unit na to, napaka-the best, okay? Unit to ng ating ka-airsoft na si Sir Lito Morales, okay? Sir Lito Morales of Baguio City, okay? Ito na po yung unit ng ating ka-airsoft, Sir Lito, Baguio City. Si Sir Lito ay
ito ang kwento nito, magdadaos ng birthday. Okay. Si Sir Lito ay magsasaka ng kape. Okay. Hindi ko lang alam kung saan nagsasaka, no, kung sa Baguio ba siya nagtatanim, kung ewan ko, pero alam ko ang kape sa maiinit no. Pero yun nga, magsasaka siya ng kape. Matagal na niyang pinag-iipunan, no. Matagal na rin siyang nanonood ng ating mga vlog, kaya lang syempre hindi nga siya umabot doon sa layaway installment plan natin no. Gusto niya raw mag-avail noon, kaya lang talagang naubusan na siya ng slot. Okay, kaya yung pasensya na kayo kasi doon sa layaway natin mga Caresoft, limited slot lang no. Okay, baka meron kayong tanong, tara sagutin natin yan. Baka meron kayong tanong, tara ibato nyo, sasagutin natin. Mabuting malaman ninyo yung katotohanan regarding sa airsoft, kaysa para hindi kayo binobola-bola ng mga ibang seller dyan. Okay, no? Ngayon, kunin ko lang yung ating mahiwagang notebook, ayun, kung saan nakalista yung mga tanong ng ating ka-airsoft, okay? Sir Lito Morales, ito yung unit mo. Later, i-re-review and unbox natin. Pero, sasagot muna ako ng ilang katanungan, tapos dako tayo rito, tapos sasagot ulit ako. Ayan, okay, no? Okay, Sir Lito Morales, salamat sa iyong pagtitiwala. Okay, ito na. Galing kay Alfie, Alfredo, hindi ko alam kung anong, kung apelyido niya Alfredo, ha? Okay, number 1 question. Big man, bakit gumagamit ka ng orange? Anong orange? Tip. Orange tip. Orange tip? Orange lang kasi nakalagay dito. Okay, yung buti kinorek ako ni Lucas. Ang galing, no? Okay, no? Bakit daw tayo gumagamit ng orange tip? Ayan. To, yan. Siguro ito yung tinatanong. Kasi yan lang naman ang orange sa mga unit, no? Okay, gumagamit tayo ng orange tip, mga ka-airsoft, para hindi man natin sabihin, pero alam ng mga viewers na toys ang idinedemo natin, okay? Para alam agad ng mga viewers na laruan lang yung dinedemo natin at hindi tunay na baril, okay? We all know na due to different language barrier na tinatawag, no? Kumbaga, yung mga nasa Amerika, yung mga nasa Brunei, Dubai, di ba? India, Chinese, Taiwanese, Hong Kong, hindi naiintindihan itong pinagsasasabi natin. Okay? Hindi nila naiintindihan kasi ang ginagamit natin dialect, ang dialekto na ginagamit ko is Filipino. Okay? Filipino ang ginagamit ko because I am a Filipino. Okay. Ngayon, para mabilis natin mapaunawa sa kanila, halimbawa dumaan yung vlog natin sa newsfeed nila, di ba? Mabilis nila mauunawaan na hindi real gun. Kasi dahil nga 1:1 replica to ng tunay, pwedeng mapagkamalan na tunay na baril ang ginagamit natin. Okay? Kaya hindi pwedeng hindi ako gumamit nito. Kasi we all know, mga ka-airsoft, di ba? Kumbaga, ang dami nating subscriber, no? Tapos, yung mga subscriber natin, yan, kayo, tumutulong kayo na mag-share, di ba? Hindi maikakaila talaga na kumakalat tayo sa community. Pag nag-share kayo, ma-view rin ng iba yan, di ba? Makikita ng iba. Kaya, yon ang iniiwasan natin. Kaya, napakahalaga. Ako dito sa akin, sa totoo lang, napakahalaga ng orange tip. Kasi, nagwa-vlog ako, di ba? Tapos, ayun, isa pa, may isa akong paalala, no? Sa mga vlog ko, makakaasa kayo na walang bolang nangyayari, no? Hindi ko kayo papaikutin. Kasi sa mga vlog ko, isisiwalat natin yung positive side and negative side. Yung advantage and disadvantage ng bawat unit, no? Kaya matututunan nyo talaga malalaman nyo, ay, yung Glock pala ganun. Ay, ang mga 2011 pala ganun. Diba? Matututunan nyo lahat yan sa aking mga vlog.
hindi tayo magbobolahan, hindi ko kayo papaikutin dahil wala naman ako mapapala, di ba? Umaga, may mapala man ako wala, mas magandang sabihin natin kung ano yung tutunay at yung totoo doon sa bawat unit. Okay, na? Okay, sana nasagot ko yung iyong katanungan. Pangalawa, Jeffrey, ano to? Garcia. Jeffrey Garza. Parang Garza, no? Sorry, no? Okay, Big Man, gusto ko pong bumili ng rifle. Nalilito lang ako dahil may rifle na gas type, may rifle na electric type. Okay. Ngayon, ano yung tanong mo? Ang tanong niya, ano ba yung mga full setup na pwedeng ilagay sa rifle na may dagdag sa performance? Okay. Siguro tinatanong ng ating ka-airsoft, lilinawin ko lang, no? Nalilito raw siya sa AEG and gas type. Ngayon, ano raw ba yung mga accessories siguro to? Yung full setup kasi sabi niya na pwedeng ilagay sa isang rifle. Okay. Okay, first, sa unang tanong, nalilito siya between AEG and gas type. Okay. Una, ano ba ang gas type? Sabihin na natin, i-discuss natin. Ang gas type is gas powered. Okay? Meron siyang advantage, meron din siyang disadvantage. Ano ba yung advantage ng gas powered? Number one, ang gas powered is powered by gas. Okay? Ngayon, since powered siya by gas, gas lang ang inaasahan niya. Okay? Gas lang ang pinagkukuhanan niya ng lakas. Yan. Okay. Kasi nga gas type siya. Dependent siya dun sa gas na ibibigay mo. Okay. It means very limited lang yung power na pwede niyang ibigay. Okay? Kasi umaasa lang siya sa gas eh. Compare lang naman sa electric type, hindi lang siya sa battery umaasa. 'Di ba? Sama mo na dyan yung number one, spring. Okay, di ba? Yung mga internals niya, yung mga hop-up rubber niya, yung air seal nozzle niya, yung ano niya, yung piston niya, di ba? Sama mo na dyan. You can increase the FPS by adding a little bit more, di ba? Length, no? Dun sa unit, di ba? Kumbaga, pahabain mo, mas pinapahaba mo yung unit mo, mas lumalakas ang FPS, okay? Halimbawa, ano yun? Nilagyan mo ng inner barrel, okay? Inner barrel with a suppressor. O, yan yung mga performance upgrade, di ba? Pinalitan mo ng magandang klaseng hop-up rubber, okay? Pinalitan mo ng mataas na klase ng spring, di ba? Pinalitan mo ng metal na piston, di ba? Yun, maraming pwedeng pagsimulan yung paglakas ng isang battery type or electric type na rifle, okay? While sa gas, yung gas lang talaga, 'di ba? Gas lang, syempre, at saka yung bolt, ganun, pwede 'yon, pero hanggang dun lang, 'di ba? Kaya limited lang rin talaga ang lakas ng mga gas. Pangalawa, ang gas type, meron lang maximum rounds na 30. 30 rounds lang ang maximum na pwedeng ilagay dun sa magazine niya. Okay? While the electric type is 300 rounds. Just imagine 30 versus 300. Sa ratratan pa lang, talon-talo ka na. Okay? Kasi yung isang magazine mo, capable only of 30 rounds. Diba? Yung mga naka-electric type is 300 rounds per magazine. What if meron siyang tatlong magazine na lang kamo? Tatlo na lang ang magazine niya. Di meron siyang 900 rounds na pwedeng ipaulan sa'yo. Diba? Ikaw, para matapatan mo yung 900 rounds, you need to have a 30
30 magazine. Just imagine. Ang dami nun, 30 pirasong magazine. Bubuhatin mo, dadalhin mo. Yung kalaban mo, ang dala lang 3 magazine. Oh, yan. Yan yung mga downside, no? Yan yung mga downside ng gas type versus electric type, no? Hindi rin sila, for me, pero I don't know, siguro meron namang mga gumagamit sa game site ng gas type, pero for me, hindi sila advisable pang laro. Okay? Kasi nga, limited lang rin yung FPS na kaya niyang ibigay. Tapos, pahina pa siya ng pahina, no? Kasi we all know na every time na pumuputok tayo, lumalamig yung magazine. Okay? Kasabay ng paglamig ng magazine, yung build up ng yelo sa loob ng ating gas type na magazine. So, pag nagyeyelo na, nagiging mabigat na yung hangin. Kumakaunti yung hangin, ang tendency, humihina yung unit mo. Humihina yung FPS. Okay? Ngayon, pag humina yung FPS, consistent yung kalaban mo dahil AEG siya, just imagine, di ba? Binabaril mo na lang siya, gumaganti ka na lang ng putok ng 300 or 320, 350 FPS na lang. While yung naka-electric type, ginagantihan kanya ng putok, ilan? 420, 450, 470, up to 500 FPS. Diba? Kaya, dun pa lang, talon-talo ka na talaga. Okay? One more thing. Mostly kasi, ang pinaglalaroan, ang mga game site, mostly ang ginagamit, AEG, battery type. Ngayon, kung ikaw nag-iisa ka lang na gumagamit ng gas type, tendency is, alam nila agad kung nasan yung lokasyon mo. Kasi, syempre, iba yung tunog talaga ng gas type. Iba yung tunog ng battery type. Kaya, ang mangyayari, matetrace ka agad nila. No? Yan yung mga downside ng gas type. No? Pero, dito naman tayo, ano naman yung advantage ng gas type? Pero, for me, hindi na rin masasabing advantage to, no? Kasi ganun na rin yung mga electric type. Okay? Ang gas type ay realistic. O, hindi ba realistic ang AEG, ang battery type? Realistic din. Di ba? Makikita nyo, katulad nito, may respect nga di ba? Realistic yan, di ba? Kumbaga talagang mukha siyang tunay, di ba? Mukhang hindi siya mukhang laruan. Okay, ganun din ang mga gas blowback, no? Talagang mukhang tunay. Tapos pangalawa parehas nilang no, characteristic nito, no? Mabigat. Okay? Although sa AEG, sa electric type, meron din naman unit na mabibigat. Pero sadyang mas mabigat talaga yung GBBR na yung gas type. Kasi dito sa electric, meron ng mga meron ng mga tinatawag na hard polymer, di ba? Kaya achieve mo na rin yung pagiging magaang ng unit. Okay? Ngayon, ayun enough na ron, basta merong pros and cons ang bawat unit, merong advantage and disadvantage. Okay? Disadvantage ng rifle na gas type, pag naubusan ka na ng gas, what if nando ka sa bundok? Diba? Naubusan ka ng gas, wala ka ng gas, so hindi mo na siya magagamit. Diba? Okay. Pero sa electric type, kahit nando ka sa bundok, as long as meron kang power bank, may supply ng kuryente, meron kang solar, makakapag-charge ka ng battery mo. Yun yung advantage and disadvantage ng unit. Okay, ano naman daw yung full setup? Ano raw yung mga kinakabit, no? Number one, airsoft, no? Kung may rifle kayo, saan kayo mag-i-invest? Huwag kayo mag-invest dun sa mga no sense na accessories, no? Mag-invest kayo, number one, saan? Sige nga, kung sino, meron kayo makakasagot? Magpalaro kaya ako. Ano ba yung dapat baguhin na sa tingin nyo makakadagdag sa performance ng isang AEG? Okay, sige nga, sagot-sagot kayo. Ano yung mga kailangan i-upgrade? Ito. Basa muna ako. Dumadami sila. Okay, hi, sabi ni Jedy. No, Jedy, hi daw, no? Idol, sabi ni Michael J. Gaspay.
Good evening, Idol. Panotis naman from Irosin, Sorsogon. Someday magkakaroon din ako. Yan ngayon. Ipon muna na. O tama. Ronald, no? Balyon. I don't know how to pronounce. Positive lang, boss. Magkakaroon ka rin ito. Promise, no? Okay, good evening, boss. Sabi ni Jonathan Calma. Okay? Tapos, Idol. Sabi ni J. Lu Rayray. Okay. Tapos, pinakamaingay po na airsoft, Idol. Nagtatanong, pinakamaingay daw na airsoft, no? Actually, lahat sila maingay. Lahat sila, sakto lang ang ingay, no? Walang maingay dito, walang pinakamaingay kasi pare-parehas lang naman halos gas type and electric type. Halos parehas lang din ang lakas kasi sa gas type, naririnig mo yung blowback, no? Sa rifle na electric type, naririnig mo yung tunog na pino ng motor, di ba? Yung lagatak, yan, naririnig mo, no? Kaya halos parehas lang ng ingay, pare-parehas lang. Bakit ba? Gusto mo ba maingay? No? Gusto mo ba maingay? Ewan ko lang kung gusto mo maingay, ha? Okay. Tapos, boss, order ako. Paano ako kumuha? Sabi ni Arman Toyko. Sir Arman Toyko, paano kumuha? Medyo, naman yung tanong na yon? Tanong ba ng isang taong, yun? paano ba umorder, di ba? Siyempre, magme-message kayo, di ba? Para maka-order kayo. Yun, PM nyo kami. Kasi hindi ka makaka-order kung nandiyan ka sa comment section. Paano ka ba o-order sa Jollibee? Di ba? Papasok ka sa Jollibee, kakausapin mo yung kahera, di ba? Doon ka mag-o-order, no? Hindi naman tamang mag-order ka sa Jollibee na nagsisisigaw ka lang doon sa harapan ng Jollibee, di ba? Hindi ka makaka-order. Paano ka makaka-order? Pumasok ka doon sa Jollibee. Kausapin mo yung kahera, di ba? Ganun din sa amin. Paano ka ba mag-o-order sa amin? Kausapin mo kami, ipaalam mo sa amin na o-order ka. Pero dyan sa comment section, hindi mapaprocess ang order mo dyan. Okay? Okay. Tapos, good evening, boss, big man. Sabi ni Jack, boss Jack, no? With a big heart. Thank you po. Thank you. Boss, ano maganda gas type and maganda BB? Ano to? Hindi ko maintindihan, ha? Anong maganda BB and gas sa T-Rex High Kappa? Wala namang ganong bago dyan sa T-Rex na yan eh. Basta gamit ka lang ng 12 kg, tapos sa BBs, gamit ka lang ng 20, 23, 25, tapos yun lang, no? Pero wala namang hindi naman nakakasindak na ngayon yung mga T-Rex na ganyan. Kasi merong mga mas malulupit na unit kesa dyan, di ba? Okay, wala namang special sa T-Rex. Kahit ano, pwede niyang gamitin yan, no? Syempre, wag lang gagamit ng 14 kasi warak yan. 14 kg, warak na warak yan, okay? Ngayon, wings. Walang sound. Wala raw ba? Okay, wala sound. Meron naman. Siguro, lang. Oo. Baka baka wala lang volume yung cellphone niya, no? Okay, nasa na ba ako? Nawala na ako. Ayun. Good evening, boss. Sabi ni no? Napaka-informative ng vlog mo. More power and God bless. Sabi sa atin ni Paul B. Pasete. Maraming salamat sa iyo, Sir Paul. Mr. Pasete, no? Sandali nga. Ay, sorry. Ang ingay niyan, ang lakas nun, no? Okay, sandali. Ayan. Nahihirapan ako eh. Dito natin ilagay yung yung ating tablet, no? Okay. Sir, ano pong budget meal na sniper pero goods na po for beginner, no? Lagi ko sinasabi, no? Makinig ka sa akin, Joshua Santiago, no? Walang budget meal na unit, no?
na walang beginner unit. Lahat pwede, no? Ngayon, kung gusto mo ng budget meal, pwede naman. Kaya lang, karamihan kumukuha ng budget meal yung hindi nagtatagal sa airsoft, no? Kasi budget meal, yun nga, gawang Lunes, sirang Martes, no? Kumbaga, sayang ang pera sa budget meal. Pero kung talagang yun ang gusto mo, wala kami magagawa, no? Kumbaga, kung naghahanap ka ng budget meal, wala ka sa proper, wala ka sa tamang, boss, venue. Kasi dito sa amin, hindi budget meal ang mga unit. It is because quality and upgraded yung kinikater namin, no? Hindi kasi kami pwede mag-unit ng budget meal. It is because lifetime service warranty po kami. Pag nag-cater kami ng budget meal, bandang huli mag-compare na tayo, no? Kasi bakit? Kasi everyday nandito ka sa shop, nandito ka, magkasama tayo dahil nagpapagawa kang unit, okay? Kaya hindi kami nag-cater ng budget meal, okay? Ngayon, Big Man, reveal naman, brand live guns mo. Chico Pascua, sabi, no? Boss, hindi proper venue to, no, para mag-reveal tayo ng live guns, no? Para ka nang iintriga, no? Alam mo naman na nasa gun ban tayo, Tapos airsoft vlog to. Tapos magre-reveal ako ng live guns, no? Hindi po to ng live guns. Tawagin mo nga si mama mo para madaling maipablock yung mga yung mga toxic na na tao, no? Para lang nangiintriga to. Okay, Big Man, as lang po, ano't bang unit ang budget meal na pwede na panglaro na rifle, no? Budget meal, no? Michael J. Gaspay, actually, kung budget meal ang hanap mo, tapos rifle, meron tayo, no? Kaya lang, syempre, limit your expectations, guys, mga ka-airsoft, no? Regarding budget meal. Dapat nandito ka para mabilis ka mag-block. Paki-block yan, Chico Pascua. Oo. Kasi, delikado yan, no? Tingnan mo, nagpapa-reveal naman ng live guns. Airsoft vlog to, live guns. Parang nanguhuli yan, di ba? Parang nanguhuli yan. Di ba? Anong pangalan? Ano ba yan? Asset? Police ba yan? Di ba? And yung huli nag-comment, Chico Pascua, paki-block. Hindi natin kailangan yung mga ganyan tao rito. Ang kailangan natin dito yung mga willing matuto sa airsoft. Hindi yung willing mang-entrap, mang-intriga na ganyan, di ba? Okay. Kasi wala namang magagawa Pag nag-reveal ako ng live ko rito, ng real still ko di ba? Walang magagawa, bagkus mapapahamak pa ako. Kasi airsoft vlog to biglang nagre-reveal ako ng ganyan. Baka akala pa nung iba, ginagawa natin yan, no? Paki-block mo yan, yung Chico Pascua. Pag ganyan, monitor kayo para Okay, gandang gabi, Idol Big Man from Dumaguete, no? Sabi, magkano ba Idol? Ganda, sabi niya. Boss, mag-PM po kayo para masagot po yan, no? Okay, pa-shoutout, boss, from Iloilo. Oh, grabe, dami. San Andres, Quezon Province, Jason de los Reyes. Okay, no? Okay, makikinig ako sa mga advice at suggestion mo, Idol. Yes, makinig kayo, sir. Bago kayo bibili, mas maganda makinig muna kayo, no? Para huwag kayong mapahamak, no? Ganito, no? Kung newbie ka, huwag kang bibili ng budget meal na pistol. Ito, payo ko to. Hindi sa inyo sasabihin ng ibang airsoft shop to, no? Basta ang gusto nila makabenta okay? Kung newbie ka, huwag kang bibili ng budget meal na pistol. Huwag kang bibili, kung newbie ka, hindi ko sisirain yung brand, pero winawarningan ko na kayo, okay? Kung newbie ka, huwag kang bibili ng double bell, number 1. Kung newbie ka, huwag kang bibili ng ENC, okay? Na pistol, Yan. Tambak na po yung double bell at saka ENC dito, no? Tambak na. Kasi merong isang airsoft shop na nagbebenta niyan. So, China kasi yan, no? Ang problema, yung durability. Bandang huli kasi, sa totoo lang, bandang huli, manghihinayang ko sana pala yung mga, yung mas mataas na
na version ng binili ko, yung mga Taiwan na, no? Kahit mga WE, yon. Pwede na yon, di ba? At least naka-Taiwan ka, no? Ngayon, kung newbie ka, huwag kang bibili ng budget meal. Kasi bakit? Maaga ka magkikwit sa airsoft. Bakit ka maaga magkikwit sa airsoft? Kasi yung unit mo, laging sira. Yung unit mo, sungaw. Yung unit mo, supot. Hindi mo ma-achieve, hindi ma-meet ng unit mo yung ine-expect mo. Okay? Kaya ang mangyayari, magkikwit ka na agad. Kung sakto lang ang pera mo, huwag ka na munang bumili. Ipunin mo pa, dagdagan mo pa. Okay? Dagdagan mo pa para mabili mo yung unit na maayos. Okay? Yung katigasan ng ulo ng bawat player, ito lang ang pera ko eh. Okay na yan. Pwede na yan. O, sige. Good luck. Diba? Pag nasira, buntot mo, hila mo. Diba? Decision mo yan eh. Sinabi na nga ni Big Man na huwag ka nang bumili niyan. Dagdagan mo pa yung pera mo para doon ka na sa mas mga dissenting unit. Para naman masarap gamitin, di ba? Matigas ang ulo mo, bumili ka. O yun, pagkabili mo, nagamit mo, tinespan, okay. Pag uwi mo sa bahay, bumara, may nasira, may nakalas, may nabali, may nag-crack, patay kang bata ka. Di ba? Ayan, lang, payong ka-airsoft lang, kasi nasa 2 sako na halos yung mga unrepairable na pistol namin dito. Dahil nananggaling sa mga ibang. Ang hirap pa naman kasi yung mga biglang nagsulputan ng biglang parang kabuti na seller, hindi naman sila nagre-repair. No? Bandang huli, lolokohin pa kayo. Mahirap na lang magsalita, pero yun nga, maging mautak kayo sa pagbili. Ang pera, hindi nyo pinupulot. Ang pera, pinaghihirapan nyo. Huwag nyo dadalhin dun sa budget meal na sinasabi niyan kasi masasayang yung pera nyo. Okay, basahin ko lang to tapos review na tayo, okay, no? Boss, rifle na battery, ano brand? Yung mga sasuggest mo sa mga magsisimula. Paulit-ulit yung tanong nito, Mag-PM po kayo para makita nyo po, no? Okay? Para malaman nyo. Paano malaman kung naka-fixed barrel ang unit? Sabi ni Junitom. Paano mo ba nalaman yung fixed barrel? Di ba? Gusto mong malaman kung naka-fixed barrel? Paano mo muna nalaman? Bakit ka sa akin nagtatanong ng fixed barrel? Kasi napanood mo sa vlog ko. Yun, doon mo malalaman sa vlog ko. Panoorin mo yung mga vlog ko, malalaman mo yung paano ang itsura ng naka-fixed barrel. Okay, kapag hindi nagalaw daw. Actually, may point, no? May point naman si Nery Duran, III, no? Pag hindi gumagalaw, forward and reverse. Pwede. Hindi. Hindi lang yun, no? Hindi lang yun. Baka kasi oohan ko, bandang uli, maligaw kayo eh. Bandang uli, yung ibibigay sa inyong unit, bibilin yung unit, dinikit lang pala. O, hindi na nga gagalaw, dinikit eh. Diba? Minahiti band. O, hindi na nga gagalaw, pero hindi pa wala naka-fix barrel. Pag putok nun, mga ilang putok, kakalas yung dikit, gagalaw na. Diba? Gagalaw. Kumbaga, meron talagang fixed barrel, no? Meron procedure kung paano ginagawa yan. Meron procedure kung paano pinapalitan yan. Hindi ko mo hindi dumagalaw, fixed barrel na po. Okay? Tapos, ayun, mahirap oohan kayo kasi yun eh. Okay. Boss, tanong ako ulit, maliban sa spring na napalitan, kailangan din po bang, palitan ang motor ng AEG pag nag-upgrade 400 to 500 FPS? Pa-advise naman, Mr. Bigman. Okay, last na to then sasagot na muna ako, no? Kailan daw ba palitan ng motor? Going to 500. Depende pa rin, no? Depende. Kasi ganito, no? Ang inaabot mo, meron kasi tayong target FPS na tinatawag. Okay?
Yung ngayon, yung target FPS mo, kung sa 500 FPS lang naman, ha? Kung pa sa 500 FPS lang naman, I don't think na dapat magpalit ka na ng motor. Maliban na lang kung gusto mo 500 FPS at the same time may rate of fire. Diba? Yun. May mga ganun kasing pagkakataon. Pero kung gusto mo 500 FPS lang, tapos ang unit mo naman Taiwan or high-end unit, hindi mo kailangan magpalit agad ng motor. No? Kasi mga high-end unit, magaganda na kagad yung motor niya. Halimbawa, number 1 is the Lonex. Okay? Ang Lonex, all stock, 430, 450 agad. Ngayon, gusto mong i-500, konting kembot lang yung magiging 500 yung palit ka lang ng spring. Kasi, high-end unit to. Ang motor nito, A1 motor na. A1 motor, matindi yun. Matindi yun. Lonex kasi yan. Okay? Ngayon, kung yung unit mo, ENC, I don't think. Kung yung unit mo, Jinggong, I don't think. Kailangan, consider mo rin palitan yung hop-up rubber, air seal nozzle, piston, baka naka-plastic piston pa yan, kailangan mo palitan yon, di ba? Ngayon, ang suma, para ka rin bumili ng mga high-end. Kasi lahat papalitan mo Biruin mo, magpapalit ka ng motor, magpapalit ka ng spring, papalit ka ng hop-up rubber, air seal nozzle, piston, cylinder, ano pa, inner barrel. Nagpalit ka lahat na yan. Magkano gastos dyan? Pinaka-budget meal na gastos mo dyan is 7,000. High-end na gastos mo dyan is 15,000. Pwera pa yung unit. Syempre, naglakas ka ng motor, naglakas ka ng spring, maglalakas ka rin ng battery. Di ba? Ganun yun. Papalit ka na naman ng battery. Ay, naku po. Sabi ko lang sa inyo, unit mo, nagtyaga ka sa mga China, magkano? 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, nagtyaga ka sa China. Tapos, na mag-upgrade ka, nagagastos ka ng magkano? 7,000, 8,000, 9,000. Imaginein mo, kung binili mo yung unit mo ng magkano? Ng 30,000, 14, sabihin mo lang 15 mo binili. Tapos mag-a-add ka pa ng let's say, upgrade, sabihin na natin 7,000 ang upgrade. Ano na yun? Mid-class upgrade na yun. 15 plus 7, gumastos ka na ng 22. Bibili ka pa ng battery na naman. Gumastos ka ng 24. 24,000, presyo na ng high-end yun. Di ba? Ngayon, China yung unit mo, kahit anong ikarga mo dyan na magagandang pyesa, China pa rin yan. Ganun yan. Taiwan yung unit mo, konting kalikot lang, achieve mo yung gusto mong FPS. Di ba? Ngayon, kung yung unit mo China, kahit bombahin mo yan ng pinakamagandang motor, pinakamagandang spring, pinakamagandang piston, China ka pa rin. Ganun yan, di ba? Walang iniwan yan Pilipino ang itsura mo, Pinoy ka, pango, ano pa, kayong manggi ang kulay. Ngayon, gusto mo maging Koreano. Koreano, anong ginawa mo? Pa-plastic surgery ka, nagpasingkit ka, nagpalaki ka ng mata, nagpatangos ka ng ilong, nagpaputi ka, nilaklak mo lahat ng glutathione. Okay. Diba? Nabihisan ka, pumuti ka. Pag nagkaanak ka, anong itsura? Diba? Pag nagkaanak ka, ganun pa rin ang itsura. Kasi, Pinoy ka pa rin. Ganun yun. Diba? Kahit anong gawin mo, laklakin mo lahat ng glutathione, ang pinagmulan mo, kayo manggi pa rin. Pag nagkaanak ka, yung itsura mo, nung kabataan mo, nung pangit ka pa, yun ang magiging itsura ng anak mo. Hindi ba pangit na revelation yun? Di ba? Ayan. Ganun sa unit. Bumili ka ng Taiwan, bumili ka ng dissenting unit. Or bumili ka ng maayos na unit, mid-class na unit. Kahit naman hindi high-end Konting palit lang. At katulad dito,
Lonex. 420, 430, minsan 440. Stock, ha? Stock. Okay. Palitan ko lang to ng spring, magpa 500 to. Spring pa lang yun, ha? Palitan ko lang to ng 135, 145, 140, 150 na spring, 520 FPS agad dyan. Hindi pa ako nagpapalit ng motor, ng gear. Hindi pa ako nag-i-inner barrel. O, di ba? Pero yung China, kahit anong gawing upgrade mo nun, China pa rin yun. No? Ngayon, ang tanong, pinalitan mo yung motor, sinagad mo yung spring, pinalitan mo rin. Hindi kaya bibigay yung mismong gearbox? Hindi kaya bibigay yung mismong shell? Hindi kaya bibigay din yung gear mo? Damay-damay yan, bossing. Kaya ingat sa pag-upgrade. Kailangan yung supervision ng marunong talaga na gunsmith, no? Hindi yung nagmamarunong. Meron kasing nagmamarunong na gunsmith, okay? Salamat sir sa advice, idol. Nakabili ako ng ENC Taran. Sana hindi agad masira. Sayang naman, idol. Ngayon ko lang nalaman na madali pala masira ang ENC. China pala tong unit ko. Wala akong sinabing madaling masira ang ENC. Ayan. Medyo ano to, naliligaw to si Archibald. Kahit i-replay mo tong video na to, wala akong sinabi na madaling masira ang ENC. Medyo low quality lang sila compared dun sa mga Taiwan unit. Yes, China ang ENC. China po yan. Pero, masasabi naman natin na China yan, pero nasa taas sila. No? Meron kasing ENC na mil-spec. Ibig sabihin, military specification, mga nasa high-end category ng China yon. Okay yun, okay naman yun. Kaya lang, hindi natin kayang i-predict kung kailan masisira. No? Pero based on my experience, 10 beses nang nasira yung ENC ng anak ko na si Lucas, pero yung Lonex ko, hindi pa nasisira. No? Based on my experience yun, 2 beses na ako nabasagan ng gearbox, no, yung shell ng ENC, premium pan yun, pero yung sa Lonex, hindi pa nasisira. Hindi pa nababasag. Di ba? Yun. Yun lang, no? Bumili ka ng ENC rifle. Anong unang nasisira kadalasan? Gear. Kasi yung gear na yon, binili mo yon, yung ENC na yon, talagang ang gear nun, sadyang ang nakalagay, malambot na gear. Para magpalit ka. No? Talagang malambot lang yon. Number 1 nasisira yan sa mga ganon, gear, no? Nabubungi, lalo na kung kahit anong ingat mo minsan, basta mabubungi siya. Tapos, kung hindi ka pa masyadong, gamay, yung tamang paggamit, no? Pero, boss, Archibald, wala akong sinabi madali masira ang ENC, ha? Ano yan? Ang sa akin lang, iwasan nyo yung mga low quality, no? At saka, yung sinabi ko, patungkol yon sa pistol. Wala akong sinabing sa rifle, no? Wag kang maliligaw, no? Intindihin mong mabuti yung sinasabi ng vlogger bago ka mag-conclude, okay? Wala akong sinabi na ang ENC rifle ay madaling masira. Haka mo lang siguro yan, no? Kahit i-replay mo yan, itong video na to, wala akong sinabing ganun. Patungkol yon sa pistol, no? Yun lang, ha? Okay. Review and unbox na nga muna tayo. Ang dami mga toxic. Ang dami mga toxic. Biglang magsasapantahan ng mga sarili nilang opinion, kuro-kuro nila, no? Okay. Na-block yung pinapa-block ko. Okay. Pahanda yung Okay, guys, no? Pahanda yung target ko. Itong hawak ko, makikita nyo, meron siyang orange tip, ha? Ulit, ito yung unang question kanina. Para sa inyong orange tip, inaalis yan. Okay. Para makilala ng mga hindi nakakaintindi ng ating dialect na Pilipino.
makilala agad yung unit as toys, hindi live railguns. Okay? Yun. Okay, mga Arsoman, nasa gunman period pa rin tayo. Ingat kayo. Okay, so this is the HK416. Full metal mula ulo hanggang paa. Okay? Maliban syempre sa grip. No? Ang grip talaga is ano lang to. Ano to? Hard polymer or ABS plastic para sa iba. Okay? This is powered by a LiPoly battery. Or battery type, kung tawagin, in short, no? Okay, so, what good and special about this unit, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap talaga ng solid na solid to, in terms of bigat, in terms of putok, talagang solid to, okay? Ngayon, makikita nyo yung unit na to, hindi ganun kahaba, para lang rin siyang CQB. Tingnan nyo, halos sakto lang rin yung haba niya, no? Sakto lang rin, although, talagang mabigat siya. Ang bigat niya nandito sa front. It is because, tingnan nyo naman, solid yan. Ang kapal niyan, 4 na rail yan, ha? Quad rail, sabi nga, no? Okay, yan. Talagang solid na solid siya. Ngayon, itong unit na to is, ito all stock pa, wala pang upgrade, no? Black color. May available tayo nito. May tan, may gold, meron pang two-tone. Okay, may tan, may gold, may two-tone. Itong unit na to, available lahat yan. Okay? Ngayon, itong unit na to is powered by a battery. Hindi siya gas type, ha? Yung battery, dako tayo sa battery. Ang battery lifespan is 2 years. After 2 years, mabilis na mag-low-bat yan. Mapapansin nyo yun, no? Ngayon, yung battery, kina-charge lamang ng 2 hours. One full charge is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Ganun katindi, ganun kadami ang maipuputok nyo sa isang full charge ng battery. Okay? Ngayon, yung battery, i-charge nyo lang siya lagi, 2 hours. Huwag nyo siyang i-charge ng overnight. Huwag nyo gagawin yung matutulog kayo. Iiwan nyo siya. Yan. Kasi for safety na rin ninyo, for safety na rin ng unit nyo, pag mag-charge kayo, alisin nyo. Huwag nyong i-charge nang nandyan sa loob no, na nakakabit kasi pwedeng masira. Pag nasira, mas okay na masira na lang yung battery. Huwag na madamay yung unit, di ba? Pero, ayun, basta bubunutin nyo muna. Charge lang ng 2 hours. Pag napuno, good. Pag hindi, bunot muna, then resume na lang yung charging. Okay? Ngayon, fully adjustable. Ayun, no? A-adjust, depende sa reach mo, depende sa haba ng kamay mo. Mas maganda to, mas guwapo to kung merong scope, okay? Ngayon, para naman, dahil lalagyan natin siya ng battery, saan ba nilalagay yung battery? Dito sa butt, okay? I-twist mo lang to. Yun. Then, lalabas na yung, ito, plug. Ayun, plug. Pasok mo lang to, ayun, pasok mo lang sa, yan, sa tube. Ayan, okay? Then, tama ba? Then, ipa-plug mo lang to. Okay, to. Hindi ka naman magkakamali. Wala naman negative and positive yan. Okay, then single fire. Then rapid fire. Iba yung lagatak niya. Iba yung putok niya. Malutong. Malutong kasi malakas yung battery. Bagong charge kasi yung battery. Okay, so ngayon, nasa yung magazine, no? Wala dito. Ayun pa. Saan? Ayun. Ayun. Okay, ito yung magazine mo, sir. Bali, nandiyan pa yung cover doon sa ilalim. So, hindi ko na muna aalisin para hindi magasgas. Ang gamitin na muna natin itong battery natin. Okay? So, this is the magazine. Nilalagyan niya ng bala. Saan nilalagyan? Ibinubuhusan dito sa taas. Buhos lang dito sa taas. Okay, nabuhos na. Ngayon, pag puno na, ayan na, puno na. Ayun, kita nyo yung bala, yun. Isara. Ayan. Pag naisara nyo na, merong gear sa ilalim, kung tawagin niya kamot. Kamutin, kasi yung ibinuhos natin, kailangan maipalit natin papunta dun sa unit. Kamot.
Mga 10, kamot 20, ganun. Kamot, no? Para marami-raming bala. Then, firing tayo. Pasok natin. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi siya malalagdag. Okay? Para maganda. Tapos, firing. Single fire. Okay. Rapid fire. Sarap. Okay, no? Ganong kalupit. Ewan ko lang, pero alam ko, rinig nyo yung lotong, yung lagutok ng bawat bala. No? Okay, Lucas firing. Pag-firing natin si Lucas para malaman nyo kung ano yung itsura yung unit, kung hawak-hawak ng isang 9-year-old na matabang bata. Okay. Ayan. Firing. Okay, rapid fire. Okay. Okay, ngayon, nakita nyo, yung bata may disiplina. Nung natapos siya mag-firing, ibibigay niya, ito-turn over niya sa akin yung unit, ibinalik niya sa safe. Ayan, tingnan niya. Okay. Yun yung pinaka-proper. Okay? Every time na matatapos kayo maglaro, always release the magazine. Okay. After you release the magazine, you need to clear the chamber. Isang putok. Okay, wala na laman. Then, after you clear the chamber, you need to rest the spring. Yung spring yan, located dito yan. Okay? Ngayon, nandyan yung spring, dahil nag-firing tayo, naka-press ngayon yan. Naka-pipi yan, naka-press nga. Yun nga, no? Kailangan ibalik natin siya sa pagkakaunat. Paano gagawin? Lalagay siya sa rapid. Rapid, ha? Then, press mo siya ng 1 seconds. Mga 4 to 5 shots yan. Then, single. Then, save. Okay, no? Kailangan mong i-perform yan para yung unit mo, lalo na doon sa mga upgraded na unit, malalakas yung spring, para hindi masayang yung binili mong spring. Kasi pag yung unit, na itabi mo ng nakapipi yung spring, hindi mo inunat ulit, goodbye, FPS. Babagsak yun, magdadrop yung FPS na, no? Okay? Okay, yun lang muna sa ngayon. Wala namang ganong nagtatanong, no? Salamat, sabi Mr. Bigman. God bless, sabi ni Miguel Gold. No? Okay, no? Yun lang muna sa ngayon. Itong unit na to, ipapahabol natin sa ating shipping by tomorrow nung mga pistol. No, Ma'am Sally? Okay. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinag-isa, pinagbuklod ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng ating airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod. Big man. Thank you po and have a blessed day to all.